Kung ang isang alimango ay mawalan ng kamay at pagkatapos ay makatakas sa anumang paraan, maaari mong isipin na ito ay magiging walang kamay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ang mga alimango ay may kakayahan na nagbibigay daan sa kanila na mabilis na masil ang sugat bago ito mahawa. Kapag nagsimula itong gumaling, maaaring magsimulang buuin muli ng mga bagong selula ang nawawalang kamay. At pagkatapos ng ilang molting cycle, magkakaroon ng bagong fully functional claw ang alimango. Naisip mo na ba kung aling hayop ang hari ng karagatan? Narito ang nangungunang tatlong pinakamahusay na hayop sa tubig. Number 3 ay ang dolphin. Yung mga dolphin ay napakatalinong marine, mamal na kilala sa kanilang mapaglarong pag-uugali, komplikadong istrukturang panlipunan, at mga advanced na kasanayan sa komunikasyon. Yung mga makinis at naka-streamline na nilalang na ito ay kabilang sa pamilyang cetacean na kinabibilangan din ng mga balyena at porpoise. Number 2 ay ang pating. Ang kanilang mga katawan ay idinisenyo para sa kahusayan na may makinis na mga hugis na nagpapahintulot sa kanila na dumausdos sa tubig. Nang walang kahirap-hirap, ang mga ngipin ng pating ay patuloy na pinapalitan sa buong buhay nila na tinitiyak na palagi silang handa na manghuli ng biktima. Bago namin ibunyag ang huli, ipaalam sa amin sa mga komento ang iyong paboritong hayop sa tubig. Number 1 ang orca whale. Ang orcas, na kilala rin bilang mga killer whale, ay malawak na itinuturing na mga hari ng karagatan dahil sa kanilang pinakamataas na kakayahang umangkop, katalinuhan at katayuan sa tuktok na mandaragit. Ang mamamaringgal na marine mammal na ito ay ang pinakamalaking miyembro ng pamilya ng dolphin na may kapansin-pansing itim at puti na kulay at matipunong katawan na maaaring umabot ng hanggang 32 talampakan ng haba. Anong mga insik ay naghuhulog ng naglalagablab na bolang bakal sa malalaking lalagyan sa kanilang mga sasakyan at ito ang mga pinakamabaliw na pagsubok sa pag-crash na isinagawa. Ang mga pagsubok sa pag-crash ay isang mahalagang bahagi ng pagdevelop ng kotse at karaniwang sinusubukan nilang gayahin ang mga totoong sitwasyon ng aksidente upang maunawaan kung gaano kaligtas ang mga sasakyan para sa mga driver at pasahero. Tila, ang mga hindi kapanipaniwalang bagay ay maaaring mangyari sa mga kalsada ng Chino kung isasaalang-alang ang mga nakakabaliw na paraan ng pagsubok ng mga automaker sa kanilang sasakyan. Habang nagmamaneho sa NETAS Hunting Edition, hindi mo kailangang mag-alala kung may 8 toneladang ekskavator na pumarada sa bubong ng iyong sasakyan. Ang Bakes BJ40 ay maaaring makatiis sa suntok ng isang higanting espada at gumagana pa rin kahit na nahulog mula sa isang malaking bangin. Kung natatakot kang bumangga sa iyong sasakyan ng isang higante, naglalagablab may spike na bolang bakal, walang masamang mangyayari kung nagmamaneho ka ng Hongqi. Mas lumayo pa si Geely sa pamamagitan ng pagsisikap na patagin ang Monjaro gamit ang 2 Honda CR-V sa mga cable na sinundan ng pagbagsak ng isang malaking lalagyan sa kotse. Ang mga sasakyan ng Zeekr ay mayroon ding mga lalagyan na ibinagsak sa kanila at kahit isang concrete mixer truck. Ano sa tingin mo ang mga crash test na ito?